mo minsan sa isang interview, true value lies in self-acceptance. Sabi mo rin, life is too short to dream of something different, to be someone different. Yes po. Kasi, Bakit mo sinabi yun? yung sa respeto po, naniniwala po kasi ako na kung ikaw sa sarili mo may respeto ka, makakita din yun ng mga tao. You have to accept Yes. who you are first. Opo, bago mo maipakita sa mga tao na ito ako hindi naman ako nagpe-pretend to be someone else. So, kung ibibigay niyo yung respeto na deserve ko, thank you. If hindi, then siguro hindi tayo mag-work na magkasama or so yun po, yun yung number 1 ko na secure na ako sa sarili ko kasi nire-respeto ko yung sarili ko eh. So, hindi ko po kailangan na mag-rely sa or mag-dwell kung sakaling meron mang makakarinig ng hindi maganda. Kasi ako, alam ko naman sa sarili ko kung sino ko and nire-respeto ko yung sarili ko. Tapos sabi mo pa, life is too short para mag-asam kang maging ibang tao. Opo. Ito na yung binigay sa'yo ng Panginoon. Opo, ito na ngayon. Parang mas importante po talaga yung ngayon na nandito ko eh. Parang wala naman pong masama na mangarap ka kung kagaya ng mga pangarap natin na hindi pa natutupad sa ngayon. Pero mas importante yung ngayon. So, dito muna tayo. Kung mabubuhay ka ulit, you would choose to be Joe Berry, a little person, all over again. Yes. Naalala ko po, mula bata ko lagi akong tinatanong na kung mabibigyan daw po ba ng chance, gugustuhin ko ba maging normal, maging average height. Yung sagot ko po lagi is hindi. Kasi nag-enjoy ako na unique ako eh. At alam ko na may bigger purpose, kaya ako iba. Ano ang pinakamalaking struggle para sa'yo as a little person? Ang pinaka-struggle po talaga is physically. Like, nung nag-aaral pa po ako, mahirap mag-jeep kasi maliit ako. Nga, paano ka sumasakay ng Yes, jeep? sasampa talaga ako. Tapos naalala ko, laging madumi yung skirt ko dito banda. Kasi sasampa ko yung left ko na leg sa istribo para makaakyat ako. Oo. Mga simple pong ganun. Kasi syempre, hindi naman po gawa yung mga establishment for little people. Hindi pa sadya na ganun. Sa mga stairs, hindi naman lagi lahat ng establishments may elevator. Maghahagdan ka talaga. So wala kang choice. If you need to go to the 4th floor, you need to climb up the stairs. So yun po yung mga struggles talaga na alam ko naman na hindi naman pwedeng i-adjust lahat talaga lagi yun. So yun po ang pinakamahirap na struggles for me. Nakakalungkot kasi ang tagal-tagal ng ipinaglalaban ng mga PWDs ang access. And it's so basic. It's so basic. Natatandaan ko, batang reporter pa lang ako, kasama na yan sa mga advocacies at mga ipinaglalaban. Na sana magkaroon man lang ng rampa, magkaroon man lang ng elevators or whatever to make things easier for PWDs. Pero, hindi eh. Sadly, medyo talagang mabagal po. Hindi ganun kabilis yung pag-usad. Since hindi nga po ganun kadami. Marami pa rin talaga na hindi naiaayon para mas maging madali yung buhay ng mga PWD. Lalo nga po yung sa mga nagko-commute. Ngayon ba, meron pa rin bang mga nagdi-discriminate? Yes, ay hindi pa rin po mawawala yun. With bashing din. Ako po ngayon, yun talaga yung napapansin ko na nangyayari. Pero, anong mga bashing? Meron po ako dati na naalala ko talaga siya. Sinabi niya na parang bakit ako binibigyan ng role, wala naman akong mag-artista, tapos minimension niya with how I look, ganyan. Tapos sabi ko, hanggang ngayon, anong taon na? Parang meron pa rin mga natitirang gano'n, which is really sad. Pero hindi ako nag-dwell naman doon kasi mas marami din naman po yung mga sumusuporta and positive yung mga comments na sinasabi nila na very inspiring nga po. Pero hindi pa rin po kasi talaga 100% na nawawala. Pero nagpapasalamat nga po ako na kahit papaano nababago na may mga nagme-message po sa akin na hindi na sila nahiya lumabas, mga little person din sila kasi sabi nila dati kung ano-anong tawag nila sa akin ngayon, tinatawag nila ako sa pangalan mo.
mga nagme-message po sila sa akin na gano'n. Tapos ako parang sobrang na-touch ako kasi pag inaalala ko kung saan ba nanggaling, kung paano Yeah. ba ako nagsimula dito. Ako yung nasa isip ko lang nun, gusto ko lang itry para masabi ko sa sarili ko pagtanda ko na ay na-try ko din yun, gano'n. Tapos ngayon na gano'n po kalaki yung impact sa kanila. Alam mo, the reason I really love you is because sobra yung confidence mo sa sarili mo na talagang ina-accept mo talaga, yung self-acceptance mo is just so amazing. Na sobrang positive mong person na hindi mo iniisip, oy, kawawa ako, give me more, yung ganyan. Wala Parang ikaw, bakit? Iba ba ako? Yung ganun yung dating mo sa amin lahat na parang may pagkakaiba ba sa atin? What you can do, I can also do. Ganun na parang hindi ako humihingi ng awa sa inyo. Treat me as any regular person. Yun yung, and that's why I really admire you. Kasi in spite of your condition, Salamat ganun po. ang mindset mo. Gusto ko po talagang ibigay yung credit na yun sa parents ko, sa papa ko and sa mama ko kasi hindi ako magiging ganito hindi dahil sa kanila. Kasi anong tinuturo sa'yo ng father mo tsaka ng mother mo? Kapag may narinig ka na nanlalait sa'yo, ngitian mo lang sila. Favorite line ng papa ko yun. Ngitian mo lang sila para at the end of the day, isipin nila, ba't niya akong nginitian? Ang sama ng sinabi ko. Pero, iba daw po kapag physical ta. So, pag may narinig ako dati, nag-aaral ako, ay, bala ka dyan. Ngingitaan ko lang. So, parang sila, nga isipin nila na bago sila matulog. Ba't yung sinabi ko sa kanya? Sinigawan ko siya, ba't niya akong nginitian? Kasi yun nga, sabi ni Papa, hindi naman at the end of the day, hindi naman sila tutulong sa buhay mo. Ikaw lang din yun. So, let them. Pero, may hangganan yun. Sabi ni Papa, basta wag mo lang hayaan na saktan ka physically. And, alam mo din dapat kung kailan ka lalaban, kapag sobra na. Kasi kaya ninyo. Kaya naman You can do it. Di ba? Opo.